Leviticus 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, kung ang sino man ay magkakasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, at gagawin ng sino man sa kanila. Kung ang pinahirang saserdote ang magkasala ng gayon na magdala ng sala sa bayan, ay maghahandog nga siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala, ng isang gayang toro, na walang kapintasan, na pinakahandog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya ang toro sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon, at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro, at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. At ang pinahiran ng langis na saserdote ay kukuha ng dugo ng toro, at dadalhin sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo, at magwiwisik na makapito ng dugo sa harap ng Panginoon, sa tapat ng tabing ng santuaryo. At ang saserdote ay maglalagay ng dugong yaon sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana ng mabangong kamangyan sa harap ng Panginoon, na nasa tabernakulo ng kapisanan, at lahat ng dugo ng toro ay ibubuhos sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At aalisin ang lahat ng taba ng toro na handog dahil sa kasalanan, ang tabang nakakatakip sa lamang loob, at ang lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw, na malapit sa mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay aalisin na kalakip ng mga bato. Na gaya ng pag-aalis ng sa toro na hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugan ng saserdote sa ibabaw ng dambanang pagsusunugan ng handog. At ang balat ng toro at ang buong laman pati ng ulo at ng mga hita, at ng lamang loob, at ng dumi. Sa makatuwid bagay ang buong toro ay ilalabas niya sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis, na pinagtatapunan ng mga abo, at doon susunugan sa apoy sa ibabaw ng kahoy, sa pinagtatapunan ng mga abo susunugan yaon. At kung ang buong kapisanan ng Israel ay magkasala, at ang bagay ay malihim sa mga mata ng kapulungan, at sila'y nakagawa ng anuman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, at naging sala rin. Pagka nakilala ang kasalanan ng kanilang ipinagkasala, ay maghahandog nga ang kapisanan ng isang gayang toro na pinakahandog dahil sa kasalanan, at dadalhin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan. At ipapatong ng mga matanda ng kapulungan, ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa harap ng Panginoon, at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. At ang saserdoteng pinahiran ng langis ay magdadala ng dugo ng toro sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo, at iwiwisak na makapito sa harap ng Panginoon, sa harap ng tabing. At maglalagay siya ng dugo sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon, na nasa tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At aalisin niya ang lahat ng taba ni Yaon, at susunugan niya sa ibabaw ng dambana. Gayon ang gagawin niya sa toro, kung paano ang ginawa niya sa torong handog dahil sa kasalanan, ay gayon gagawin niya rito, at itutubos sa kanila ng saserdote, at patatawarin sila. At ilalabas niya ang toro sa kampamento, at susunugan niya, na gaya ng pagkasunog sa unang toro, handog na dahil sa kasalanan ng kapisanan. Pagka ang isang pinuno ay nagkasala, at nakagawa ng hindi sinasadya sa alinman sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na huwag gawin, at siya'y naging sala rin. Kung maipakilala sa kanya ang kasalanan niyang ipinagkasala, ay magdadala siya ng pinakaalay niya na isang lalaking kambing na walang kapintasan. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing, at papatayin niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugan sa harap ng Panginoon, handog na dahil sa kasalanan. At dadampat ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri,
ng dugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog, at ang dugo'y ibubuhos sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog. At ang lahat ng taba ni Yaon ay susunugan niya sa dambana, na gaya ng taba ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan, at siya'y patatawarin. At kung ang sinumang karaniwang tao sa bayan ay magkasala ng hindi sinasadya, sa paggawa sa alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, at maging makasalanan. Kung maipakilala sa kanya ang kasalanan niyang pinagkasalahan, ay magdadala siya ng pinakaalay niya na isang babaeng kambing na walang kapintasan, na dahil sa kanyang kasalanang pinagkasalahan niya. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at papatayin ang handog dahil sa kasalanan sa lagayan ng pagsusunugan ng handog. At dadampat ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ng dugo at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog, at ang lahat ng dugo ni Yaon ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. At ang lahat ng taba ni Yaon ay kanyang aalisin, na gaya ng pag-aalis ng taba sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugan ng saserdote sa dambana na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, at itutubos sa kanya ng saserdote, at siya'y patatawarin. At kung kordero ang kanyang dalhing pinakaalay na bilang handog dahil sa kasalanan, ay babaeng walang kapintasan ang dadalhin niya. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at papatayin na pinakahandog dahil sa kasalanan, sa pinagpapatayan ng handog na susunugan. At dadampat ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ng dugo ng handog dahil sa kasalanan, at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog, at ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. At ang lahat ng taba ay kanyang aalisin, gaya ng pagkaalis ng taba sa kordero na hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugan ng saserdote sa dambana, sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya'y patatawarin.